cabinet. Ang ganda. Naghahanap kami ng cabinet na ano, kukunin namin. Papakita ko sa inyo ang mga libre dito. Libre lang kasi yung mga cabinet na yan. Kasi pag tinapon nila, babayaran pa nila yung masurero na kunin nila. So, ang ginagawa ng mga tao rito is nilalagay nila sa harap ng bahay nila or pinupost nila sa Facebook na for free, diba? Ipapakita ko sa inyo, pero kukunin muna namin yung van dun sa work niya kasi medyo marami yun eh. Para pagkapunta namin doon, kukunin lang namin, diba? Bongga, sana nandun pa, no? Pakita ko sa inyo, guys, later. I'll be upset if we got there and it's not there anymore. So. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니? 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아. 하루에 10번 내 맘이 움직여. 이상하고 아름다운 느낌이 좋아. 걱정되고 보고 싶은 이런 기분은 현재 진행형. 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어. 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 비동사 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing 내 맘은 아직 ing. 싶다고 그 말을 왜 못하니? 후회할까봐 아파할까봐 망설이는 걸. 너의 현재 진행형. 사실은 나도 뭐가. Yeah, it's gone already. Your destination is on the left. It's here, right? Yeah, it's gone already. Yeah, it's gone. Yeah. If you put it on the street, whoever wants it, they're gonna pick it up. Oh well, I guess we're going back home. Those were some nice bedroom sets. Yeah. Usat! Hindi namin nakinuha. Ready na kami, oh. Nakaano na ako, oh. If it was still there, it'd be on the curb. Sometimes when people don't want stuff, they pick it up, they put it on the curb. Dito rin namin nakuha. Sayang naman. Okay lang, guys. At I think parang hindi talaga para sa amin yan eh. Parang gusto ni God na bumili kami ng bago. Parang may mga surot na rin yun siguro, no? Kaya hindi binili sa amin. Charot. Ang cute na mga bahay dito, no? Ang cute, parang alam mo yung ano, yung bahay-bahayan lang na dinidisplay, parang hindi totoo. Akala ko hindi totoo eh, pero ang cute talaga, ang ganda ng mga bahay dito. Tsaka hindi, lahat ng bahay, bawat isang bahay, may mga puno, diba? Pinanong ko nga si Paper, bakit ang daming puno rito? Ang ganda, natutuwa ako. Ito talaga na lang. Ito may house na rin, diba? Parang ano lang, alam mo yung parang kinabit lang na on display lang. Dahil mga gandang design. Tinanong ko siya kung sino mga nagtanim ng mga puno niya. Sabi niya yung ano daw, yung government daw nila, tinatanim pala nila yun.
Sabi ko, ay, ang galing naman, no? Sana may ganyan din sa atin sa Philippines. Siguro sa Maynila, kung lahat may puno lang din doon, maganda rin siguro doon. Kasi sa Maynila, parang bihira na ako makakita ng mga puno eh. Sa Makati, marami. Pero sa Maynila, bihira lang mga puno sa Maynila. Minsan nga, tinatanggal pa nila eh. Kasi gagawing tatayuan ng mga condominium, diba? Dapat, yung mga puno, nilalagay nila sa malapit sa kalsada. Na, para yung pollution ba ng kalsada, hindi masyadong dito, ang daming puno, matutuwa ka lang ka talaga. Kasi, ang daming makikitang green, yung mga puno, iba-iba pang kulay. Merong yellow, orange, pink, white. Ang gaganda. Ayan, white, oh. White na puno. Tapos, ito, pink. Oh, di ba? Oh. So, babalik na kami. Babalik na namin yung van. Hindi tuloy namin nakuha yung cabinet. Ang ganda pa naman din. Ewan ko bakit tinapon na may-ari. Siguro merong something or ewan ko hindi ako na magsalita ng masama baka. Ewan ko sabihin may surot kaya tinatapon, di ba? Baka naman bumili siya ng bagong furniture. Ako pa naman mahilig ako sa mga furniture. At yung mga gusto ko, furniture, yung mga gamit sa bahay, yung mga gusto ko, ayoko na mga damit, ayoko na mga pagkain, ayoko na mga ganun. Gusto ko, kung bibigyan mo ko regalo, bigyan mo ko ng furniture. Kaya ang gusto ko. Kunti na lang, yung bahay na titiran ko, maluwag-luwag sa mga, diba, makakabili pa ako ng mga gamit ko ng furniture. Parang kung mama ko kasi mahilig sa mga gamit. Pero yung mama ko, kung ano-ano naman pinagkukuha. Alam mo yung kahit sira na, kinukuha pa rin. Ayoko naman lang ganun. Gusto ko yung okay pa, yung maganda pa. Yung papasa pa sa mo. Diba? Yung mga gamit mo talaga. Mama kahit siguro may surot or kukunin niya yun. Ganyan mama ko. Siya. Maabubot siya. Ayun naman ang ko. Ako naman hindi naman ako maabubot. Lang ako ma-furniture. Gusto ko yung mga couch, sofa, cabinet. Tapos gusto kong bumili ng table. Yung parang table ko sa Philippines. Binigay ko kasi sa ate ko. Kasi yung anak niya nag-aaral. Ang dami niyang anak, mga pamangkin ko. So, kailangan nila ng study table. So, binigay ko. Hindi ko naman madala sa US. So, binigay ko lang sa kanila. Diba? Magamit pa ng pamangkin ko. Diba? Sana lang talaga yung mga pamangkin ko mag-aaral na mabuti, no? Kasi kung hindi, kakalbuhin ko talaga yung mga yan. Yung, alam mo yung kahit isang pirasong buhok ko lang matitira. Kakalbuhin talaga, no? Malalaman naman mo na lang na yung isa nakapagtana, yung isa nabuntis, yung isa lumayas ng bahay. Alam mo yung mga kakalbuhin ko talaga. Kaya pag nanood kayo ng video ko, mga pamangkin ko, mag-ready na kayo. Ready nyo na yung mga buhok nyo. Kasi makakalbo yan. Pag ako'y ginawa lang kayo ng Ang dami ko kasing gamit na naiwan ko sa Philippines na magaganda. Tapos, binigay ko sa kanila kasi girls sila eh. Alam ko na aalagaan nila. Diba? Diba mga mababae, mga masisinop din sa gamit. Tsaka, yung girl thing na tsaka yung ate ko rin sa gamit. Kaya, pinagkatiwala ko na lang din sa kanya na, sige, since kapatid kita, sa'yo na yan. Diba? Tsaka, pamana ko na rin sa mga pamangkin ko kasi wala akong mapamana. O di, ayun lang mga gamit ko. Diba? Yun nga lang, pagka hindi naman nag-aral lang gusto. Kalbo talaga ang nila, kalbo. Kaya pag nanood ka, Trisha, Jessie, Audrey, tandaan nyo, mag-aasawa kayo ng nasa 25, 26. Ayoko mag-asawa kayo ng 16 to 18 Punyeta kayo, sasalpukin ko kayo. Tatlo kayo. Gaganda pa naman mga pamangkin ko. Sana all. Mama sa tita. Diba? Ang tag dito, tatlo kasi yon pinanganak ni ate ng sunod
sunod-sunod na na buwan. Kumbaga every year ng September nanganganak ate ko 3 beses. Kaya sabi ko, wow, ang galing ng matres mo ha. Pinahali ng matres mo. Kaya yung 3 yun, buisit ako. Pero okay naman, mahal ko naman yung mga pamangkin kong yun. Kasi parang ito rin ako mag-alaga ng kahit hindi ako totally hands-on sa mga baby. Kasi malayo sila nakatira sa amin dati. So, parang napamahal na rin sa akin. Kaya, trip na talaga ako pag nag-asawa talaga yan. May requirements talaga sa akin. Unang-una, may bahay at lupa ka. Diba? Ito na kami. Pangalawa, ang dapat na requirements mo, masipag. Pangatlo, dapat foreigner. Diba? Diba? Gusto ko kasi sa kanila, mapangasawa nila foreigner kasi ayoko nilang ma-experience yung buhay sa Philippines. Mahirap kasi buhay sa Philippines eh. Although may kaya naman sila, may kaya naman. Mahirap kasi ang buhay, lalo na tagmamahal ang mga bilihin, tapos yung sweldo mo hindi naman ganun kalakihan, di ba? Baby, I'm gonna go to the car. Sana all. Is it open? So, ang requirements ko 3 lang. Salamat, binuksan na ng asawa ko yung fiancé ko yung kotse. Kasi lamig sa labas eh. So, it was a really good opportunity. It's too bad we didn't get it. yeah. Somebody else was faster. Most likely it's people that live in their neighbor. They're the first one to see it, they're gonna get it. Unless nobody wanted, then you can get it. Yung basta ayun ang tatandaan ng mga pamangkin ko. Kasi pa naman ang buhay sa gusto ko sa kanila, mga pangasawa nila foreigner. Tatlong klase lang ang requirements ko sa kanila. May bahay at lupa. Pangalawa, masipag. Pangatlo, foreigner. O, diba? Manood ka. Iintindihan mo rin ito paglaki mo. At magpapasalamat ka. Sabi, tito, thank you in-advance mo ako ng gano'n thank you. Sinasabi ko na sa'yo, welcome in advance. Welcome na in advance kasi realize mo rin to, paglaki mo. Kasi ngayon, late ko na nga napagtanto kung alam ko lang na okay pa lang makapangasawa ng foreigner, di sana 14 pa lang ako, pinatulang ko na yung matandang dahil kasi ang ganda mo. Hindi naman sa kasi yung beauty kasi ng mga Pilipino. Sana all. Ayun talagang unique sa mga foreigner. Lalo na pag negra ka, yung unique yung beauty mo. Ayan ang mga gusto ng mga foreigner. Kaya lang mga pamangkin ko may mga itsura kasi. Pero mga ganda naman, mga Korean, mga mukhang Korean. Yung isa mukhang Chinese, yung isa mukhang Korean, yung mga pamangkin ko binibenta ko na. Basta may mga itsura na yung mga pamangkin ko. Hindi sila yung katulad ko na itsura ko na parang tapon basura. Siguro hindi siya masawa ko. Baliw na yata ito, no? Baby, do you think I'm pretty now? No, why? Because I laugh alone. What? I'm laughing alone, You're making a video. You're talking to your I never did this before. future audience. I never did this before. I feel like I'm so crazy. It's okay. But at least I have something to do inside my house. I can edit, You gotta keep yourself busy. Keep Yeah. yourself occupied so you don't You don't get stressed, diba? yes, you don't get stressed, you don't get bored, and it's kind of good to keep your mind occupied. Yeah. I'm just telling that about my nieces that my 3 requirements for them to have a
husband is, one is have a house by their own, and then second is very hardworking, and third is foreigner. That's all is my requirement. Because I was telling to them that I don't want them to have a husband like a Filipino, because you know a lot of Filipinos, some are good, but there's a lot of Filipino that it's very lazy, you know. They don't think about future. I can see why it's really hard in your country. That's why it's very hard life. It's not a lot of opportunities, and it's very difficult. So even if they wanted to think about a future, plan the future, if there's no opportunity, it's pretty hard to do it. Yeah. But I'm sure that if you really put your mind to it and you really want to do it, you know, could at least try. Yeah. And if you fail, then at least you could say you tried. But if you don't even try, then you can't really say that you put any effort in it. Yeah. Kaya yung mga pamangking ko, habang bata pa lang, sinasabihan ko na wag kang makikipag-usap sa mga lalaking hindi mo gusto. Hindi ka gusto, hindi mo sila gusto. At pangatlo, wala sa requirements mo. Kasi once na nakipag-usap ka sa mga ganun, or kasi may mga minsan may nangyayaring mga hindi mo rin nasabi, malay mo ayoko na magsalita, mangyari na hindi maganda, diba? Kaya mas maganda na huwag mo nang kausapin yung mga taong wala naman sa requirements mo. Kaya dito na matatapos ang video. Thank you for watching me. I hope you like and subscribe our channel. Love you.